Yo, what's up mga buddy? Ako nga pala si LJ, ang batang tamad pero masipag. Ngayong araw nga po pala is pupunta kami ng dagat ng aking nabot na tropa. Sa nga po pala ng umaga ang aming usapan pero Filipino time kami kaya 7:30 na kami natuloy. Mga kasama ko nga po pala si Clyde, si James at si Terence at ang unang dumating ay si Clyde. At habang nagiintay ako dito ay lumabas na ang aking tuta at pagdating naman ni Clyde ay sinalubong na ito niya. May dala nga po pala si Clyde na kaldero at paglulutuan namin ay extra big pancit canton na may isang itlog. Sige, isa nga po pala kami extra big canton at maya lang ay dumating na itong si James. Dito nga po pala ang meeting place namin sa bahay pero pupuntahan pa namin si Terence at malapit naman na siya sa dagat. Ito ay inumpisa na namin maglakad at dito kami sa tabing rilis dadaan upang walang sasakyan. Kaya lang po pala ng bahay na yung itong pathway na ito at pagdating mo dito sa may rilis ay kakaliwa ka lang. Lalakad mo dito ay dire-diretsuin mo lang at pag nakadating ka naman ng crossing ay kakanan ka na. Pagkatapos namin kumanan ay dire-diretso lang hanggang dagat pero liliko pa kami pakanan ulit para pumunta kala Terence. Dito nakasalubong ko ang aking kapitbahay na si Ate Joy. Huli nga po pala siyang dagat at bumili daw siya ng isda. Mas na nga daw po pala kaya hindi na kami nagmadali. Huli lang isda, oh. Oo. Walang huli. Pagkalampas nga po pala ni Ate Joy, nakita pa namin ng isa naming kaibigan na paparating. Kaya nga daw po pala siya titingin siya ng isda sa dagat. At pagkatapos nga po pala namin kumanan, ay kakanan na naman ulit para pumunta kala Terence. Pagkadating nga po pala namin kala Terence, ay tulog pa siya, napakatulog mantika talaga. At dinukot na nga po pala ng aming kaibigan ng ulo ni Terence. At pagkabangon nga po pala niya, ay nagkakamot pa sabay amoy. Habang nabili dito si Terence, ay nagsasayaw muna itong si Clyde. Balik tayo dito sa may crossing, papunta kala Terence. Dito nga lang po pala, ay dire-diretso at papunta na itong dagat. Una na nga po pala ang aming kaibigan at may crossing na naman. Pagdating nga po pala ng crossing, ay kakaliwa naman siya papuntang Bukana at kami naman po ay dire-diretso lang papuntang dagat. Dito po sa kalagitnaan ay makikita kayong magandang niyog dahil sa style nitong pakuba. At dito nga po pala sa may crossing ang tinutukoy ko kanina, dito nga po pala siya pumunta sa kaliwa papuntang Bukana at dito naman po ang padagat. At habang naglalakad kami ay may nakitang isda-isdaan si Clyde. Pagkakita ko nga pala sinum ko ay nawala na pala at dito naman sa kabila ay may nakita akong espadang isda. Agay ganito nga daw po palang kalmado ang tubig dito ay pagdating ng dagat ay iba. Habang naglalakad po kami dito sa maliit na pathway may nakasalubong kaming manging isda, napakadaming huli at napakalalaki. Simula nga po pala sa bahay hanggang dito sa dagat ay naglalayo din ng 1 kilometro. Dahil sobrang tagal ko na nga po palang hindi nakapunta dito sa dagat ay may nagiba na palang bahay dito gawa ng bagyo. Tamang tama nga po pala sabi ng matatanda, bagay kalmado ang tubig ay hiba sa dagat. Pagkadating nga po pala namin dito sa dagat ay nakita namin sira na ang kubo nila Terence kaya dito na lang kami sa kapitbahay nila. Habang nagkikwentuhan po muna kami dito ay nagrelapse muna kami. Napakadami nga po palang nabudol dito sa Sprite namin dahil tubig lang naman ang laman nito. At dahil nga po pala wala pa kaming almusal ay lulutuin na agad namin ng pansit canton. Terence si James nga po pala magluluto dito dahil si Clyde ay mangunguha ng panggato. Kanina pa nga po pala nagpaparigit si Terence at hindi mabuhay-buhay ang apoy. Pagkalapit ko nga po pala sa kanila ay napakaunti pala nalagay nilang tubig kaya dinagdagan ko pa ito, apat na extra big pero dadalawang baso lang ata ito. Kanina pa nga po pala sila dyan nagpaparikit habang si Clyde naman ay nangunguha ng panggatong uli. Nadamihan nga po pala nilang kuha ng panggatong at maninisi kami mamaya. Ang nangunguha po ng panggatong si Clyde ay nabasel kaya napakadaming pula sa kanyang likodan na pantal-pantal. Naawa yung basel sa katawan ni Clyde. Dito nga po pala ni James nilagay sa timbangan yung pansit canton at halos tumitimbang ito ng 1/4. Ang ending nga din po pala ay ako nagluto itong pansit canton at agad na kaming kumain dahil mamaya ay mangunguha na kami ng sisi. Pero hanggang dito na lang po muna itong video na ito dahil may ulobat na aking cellphone. Maraming salamat sa panonood.